nitong Marso lang, nag-inspeksyon ang Department of Health kasama ang GMA News sa mga planta ng yelo. Kanina naman, sorpresang ininspeksyon ang 2 bagsakan ng yelo sa Santa Cruz sa Maynila. Pasantabi lang po sa mga kumakain dahil kabilang sa mga nakita ng inspektor, mga bulate. At ang ilang yelo nakaimbak malapit sa palikuran at kanal. Nakatutok si Julio Segovia, eksklusibo. Good morning, good morning. Good morning. Sa City Hall po, Sanidad. Pagdating pa lang sa unang bagsakan ng yelo, agad nanita ang mga taga Manila Health Department. Kamukha nito, nag-advise na kami, dapat hindi nakalapag yan. Nakalapag sa, ang dumi-dumi niya, Tapos, katabi pa, kanal. Hindi dapat yan, Pagkatapos ayun, merong pang basura doon, Ayun, lumalawa yung mga tubig na galing kung saan-saan. Ang yelo, dapat nakaangat ng may 6 na pulgada mula sa hig. Bukod sa mga damit na nakasampay, umagaw rin sa atensyon ng mga inspektor ang mga baterya ng sasakyan sa tindahan. Kamukha niya, yung mga bateryang yan, meron mga sulfuric acid dyan. Mga bumabaksak dito, delikado. May mga dumi. Dapat clear siya, nakatiles lahat. Nakatiles. Hindi rin nakaligtas ang mga trabahador. Yung nga po. Dapat malinis, walang sugat. Dapat walang dumi. Dapat naka-gloves. Bukod sa hand gloves, dapat hindi raw nakahubad ang mga trabahador. Hindi dapat nakahubad. Kasi pinagpapawisan ka na, napupunta dyan. Pagka yung bakterya na napunta sa yelo, hindi na mamatay yung bakterya, napipreserve ang bakterya. Wala ang may-ari, kaya sa pamangkin nito inabot ng mga inspektor ang inspection report. Di raw ito ang unang beses na nasita ang naturang imbakan ng yelo. Hello! Sa katabing tindahan, bagaman nakaangat na ang yelo sa sahig, nasita naman ang patungan nito. The material should be impervious. Yung pagka binuhusan mo ng tubig, nawawala. Ganun yan. Pero ito, kumakapit ang dumi. Ganun yan. So dapat tiles. Tiles, okay. Kaya lang ito, para bang patungan lang para dito. So I advise them, plastic sheet na makapal. Napansin din ng mga otoridad ang basag na tubo ng tubig. Dapat naka-cover siya. May CR din sa tabi ng imbakan ng yelo, kaya naiipon ng tubig. Di tuloy nakaligtas sa mata ng mga inspektor ang mga bulate sa lugar. Kasi laging siyang wet and cold. Moist. Pagka ganun, susceptible siya sa So ano dapat ang gawin nga dyan? Kaya nga dapat nakatile siya Nangako naman ang may-ari na aayusin ang sistema nila. Sisementohan na lang yan. Sisementohan na lang yan. Tapos itong mga sako, inuhugasan naman yan. Inuhugasan, sinasabunan yan. Every week. Kasi hindi mo pwede araw-araw yan Oo. Tapos ito, nalagyan namin ng plastic yan. Kaya lang nasira nga. Siyempre, pag ice pick mo, matalim ang ice pick di ba? Kapwa walang sanitary permit ang 2 bagsakan ng yelo. Kailangan din daw nilang ikuha ng health certificate ang mga trabahador. Ang pamahalaan ay talagang ini-encourage yung paghahanap buhay. Kaya lang, ang paghahanap buhay dapat ay maging sang-ayon sa mga patakaran. Pero kahit sorpresa ang inspeksyon, pila balde pa rin ang mga customer gaya ni Elsa na nagtitinda ng halo-halo. Mura raw sa halagang 10 piso ang isang malaking plastic bag ng yelo. Marami pong bumibili rin po sa kanila para sigurado po, malinis din po siguro. Wala pa naman nagreklamo sa inyo na also Wala pa naman po. To beat the summer heat, talaga naman patok ngayon ang mga samut-saring palamig gaya na nga lang ng halo-halo, mga ice scramble na karaniwang ginagamitan ng yelo. Pero payo nga ng Manila Health Department kung kaya lang din naman daw, sa bahay nyo na kayo maghanda ng inyong mga palamig para tiyak pa sa kaligtasan ng yelo na gagamitin. Kung bibili raw ng yelo, mas mainam ng sa may tatak para tsak sa kalidad. Sa ating consuming public, mas maganda na kung kaya nating gawin sa sarili nating bahay, like itong mga seasonal na pagkain tulad ng mga halo-halo, mga palamig. Isang linggong ibinigay sa 2 bagsakan ng yelo para ayusin ang tindahan nila. Kung hindi, mapipilitan ng mga otoridad na ipasara ang mga ito. Kahapon lang, inilabas ng DOH-NCR ang resulta ng isinagawa nilang random testing sa ilang lugar sa Maynila at Mandaluyong na nagtitinda ng pampalamig. Nagpositibo ang ginagamit nilang yelo sa E. coli bacteria na maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, pagsusuka at diarrhea. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras.